sa kasubaan ilalom ibabaw sa bungtod kinahanglan nga magmatnon kanunay kay bahin og mga landslides so will erosion flash floods ug uban pa dulot inini ang kusog nga ulan no so kinahanglan maabtikon kita magbinantayon kita sa atong mga palibot kay ug magbaha kinahanglan minahinay na tag-area kay aron di ta maabsan sa tubig kay kanirang tubig kusog kaayo mo agos no so muna ito pahimang no sa atong mga suking tigpamiro sa kanunay be safe no dayon dispiras karon sa dakbayan sa Dipolog pista ug mapuhon Santo Rosario holiday sa tanan sa probinsya dili sa dakbayan sa Dipolog ang holiday. Katong na memorandum si Governor Roberto Wayoy nga katong nagtrabaho sa Ubay Pulangco sa Provincial Engineering Office kay di naman sila sakop sa Dipolog katong sa Katipunan Rojas nga sakop sa province no mga empleyado opisyalis report for work sila ug mapuhon. Pero kami naadto tungod sa Dipolog muna holiday ug mapuhon no. So mo report sila sa ang magpasalamat kita nga piskay ra punta kalay sa Dios o ginatunta nga duyugan ang gihapunta sa labaw nga makagagahom. Moingon po ko birthday karon ni Paul James Hakulan, happy birthday again and again. Advance happy birthday ngadto kang Rosary Tabiliran, si Bibi Tabiliran sa Governor's Office. Advance happy birthday. Iya ginang birthday October 7. Advance happy birthday dili uy si Edgar. Advance happy birthday nga to kay Edgar Ronda October 29. Og pantay lang jud ka, patsyon jud ka ni Edgar ron. Dayon, 21. Basta kay October okay. So, mugreet ra taon niya pohon sa ato mga uban pa no. Sa tanan no. So, all over the world, hello to you all. Dayon, greetings to Suki yun I have to say this. Good morning, good afternoon, good evening. Good evening di ay kang Mr. Vicente Tiangson sa New Jersey, USA. It's a Saturday evening daw sa ila sa New Jersey. Si Manilyn Sanada sa Chicago, Illinois. Igsuon ni siya ni board member Dante Bagarinaw. Incidentally, si board member Dante Bagarinaw mo'y atong mamahimong bisita karon pasig nagpadulong na to dire. Mao ni siya ex-officio board member kay siya may president sa Provincial Councilors League na Philippine Councilors League Provincial chapter. Og ingon man si Attorney Edmond Calo ang ato ang Comelec officer sa Dipolog City na punta nga hinahinay na to sila diri og ari sa ato ang venue sa Sunburst Fried Chicken sa atong kapihan sa Dipolog. Atong gipaabot usab ang atong mga gamhanan nga mga panelists. Hinaot pa unta nga mutungha to sila si Konsehal Ruben Ligorio. Hinaot unta nga matong pa ni Edgar ha, igor ako mo rewind nga hinaot unta nga di katugnawon ug maari ka dire sa ato ang kapihan sa Dipolog aron mabibo putag samot. Dala ay mo regalo ni Paul James Kulan kay birthday niya. Og man si board member Ronilio Boyli, regional adili kanang president sa Board Members League of the Philippines regional chapter no? So Region 9 Zamboanga Peninsula Board Members League of the Philippines. Nagkatakan yung SOE. Grabe naman mo, saan mo ka-plurals? Dayon, atong ipabot sa si former Congressman Attorney Roselier Matoy Barinaga, ang kinakusgan nga Dean sa College of Law sa Rizal Memorial State University. Si Punsing Ruda, ang atong manager sa Philippine Information Agency, hinaot punta. Dito magsakit ang tiil, mag-aginod to, padulong rin sa ito ang video. Kabalo to siya kasi ito ang guest karong panahon na. Og labaw sa tanan ni beg off siya nag-text nako si Julio Salaveria kay na siya i-finals no final exam sa iya mga estudyante sa masteral no Master of Business Administration diha sa Andres Bonifacio College. So, si Julio Salaveria is not coming, beg off siya. So, next time around na po, Julius. Thank you so much. O akong itunol nga to, nilabay si Mrs. Erlinda Realisa Nunag o si Adi Boy, atong provincial librarian nga ninang ni Edgar Sorunda. Good morning, nga to kang Rodi Pod Nunag, ang iyang mahal nga esposo. Ako itunol nga to kang Paul James Hakulan alang sa paginabuhi o ingon man sa mga greetings.
sa atong birthday boy, Paul James Hokolan. Okay, thank you, Det. Og good morning alang sa tanang mga natong sukig tigluminaw diya sa bisan asa nga lugar nga nag-view sa tuwang internet sa www.rmndipol.weebly.com. Ingon man sa tuwang suki sab nga hopefully makitayap nato by next year ang 7100 nga grupo sa dana sa website nga bot makiga katimbayayong sa kapihan sa Dipolog para madala pagod worldwide ang ato ang kalihukan kay ilang mato pila only nga radio nga program nga ana ang patas. Okay, so dunas lang plano nga makig-tie up sila sa kapihan sa Dipolog, pinagasab sila ang grupo nga 7100 kanang sa worldwide ni siya nga sa website, sa webpage. Ang kapihan sa Dipolog mapasalamaton. Balibala na lang nato si Juan Helen DeGeneres og Oprah, balibala na lang kay kanilang 7100. Makitay up. Okay, ang kapihan sa Dipolog mapasalamaton sa tanan tong sponsor kini nukad live diri sa Sunburst Fried Chicken ground floor sa Hotel Camila 1 alang sa tanan natong mga bisita labi na doon ang Pasko beer na. Okay, nga mabisita mamawali din sa Sambuanga del Norte. Merry Christmas. Napay Halloween. Oh. Katong mga bisita alang sa inyong mga reunion nga mawali din sa Sambuanga del Norte particularly sa Dipolog. Mo iduawan nyo ang Sunburst Fried Chicken kay pwede po mo stay sa taas din kinani ang Hotel Camila at bang sa Provincial Capital. Jolo Street nindakbayan sa Dipolog silang service sa lamian kay mga pagkaon sa ubos and then mga napuslay mga rooms nga sa taas alang na sa Hotel Camila. Ang Wilson Elite Chicken and Hog Buyer alang sa inyo ang kinahanglan sa inyo ang mga buhing mga baboy labi na karon nga team graduation sa mga Octoberians finals o uban to intro sab alang sa second semester. Ang Wilson and Elite Chicken Ferrarin Hog Buyer ang kitubag niini alang sa inyong pagbaligya o pagpalit sa inyong mga kinahanglanon dahil sa inyo ang mga okasyon pwede sa manok, kanding, baka, kabaw, baboy bisan unsa na lang sa makaturanganon kayo nga presyo. Ang kini na kay namutang sa may bypass road sa Dipolog City gidumala kay ni Mr. Ruel Ferrarin o Raymond Ferrarin yung kinahimutang sa may bypass road sa Dipolog City pwede tawagon sa telephone number 212-8370 alang sa inyong mga orders o kung doon na may gustong ipa-deliver nga daghanan kayong mga kahiyupan nga inyong i-deliver labi ng enrollment for second semester and graduation sa Octoberians. Kay Dipolog daghan ang mag-iwik ka baboy. So, karon pa lang daan. Oh, so, ganina pa kadlawon. So kanan yung mga baboy dalahan na dito sa kuan elite, no? O kinahanglan ka og nagpangita ka kanang para sa inyo ang mga kalihukan o mga anniversary o mga birthday o anniversary pili atoon ang Wilson Elite Ferrarin Chicken na Hog Buyer pangita lang si Raymond Ferrarin. Ang Janus Marketing problema sa inyong mga sakyanan si Ma'am Edith why problema sa sakyanan kay di gina mudagan. Janus Marketing kadidulos tanang klase sa mga spare parts sa inyong mga sakyanan sa bisan unsa nga brand kay nimutang sa may Quezon Avenue fronting sa may Tapinsion and dakbayan sa Dipolog pero tawagan sa telephone number 212-1148 pangita lang si ABC President Honorable Janus Yu. Okay, may problema na yung sakyanan. May problema sa piyasa na yung sakyanan. Mas kiligid. Iman salamat katana kang Provincial Governor Sambuanga del Norte, Provincial Governor Roberto Y. Uy. Imasab kang City Mayor sa Dakbayan sa Dipolog, Honorable Evelyn T. Uy. Imasab kang Provincial Vice Governor Honorable Senin Angeles. Salamat kayo sa inyong pag-sponsor sa itong programa Kapihan sa Dipolog. Natusab kang City Vice Mayor o Presiding Officer sa Gudang Promotion sa Dipolog, Honorable Dr. Horacio Velasco. Salamat kayo, sir. Kang Honorable Julius Napikit, Presiding Officer for Tempor sa Sangguniang Laluigan, Sambuanga del Norte. Imasab kang Attorney Junal Jojo Napikit, City Councilor sa Dakbayan sa Dipolog, Attorney Jasmine Pidsoy, City Councilor sa Gudang Promotion sa Dipolog, kang Honorable Sir Frederick Bullet Halosos sa itong 1st District Congressman Representative sa Sambuanga del Norte sa 1st District. Daghang kayong salamat. Ing masab sa Gloria di Dapitan with Fantasyland and the only dislit name park din sa Visayas ug Mindanao. Og ing man ang Dapitan Aquamarine Park nga kini gipanagyahan ni former Congressman Remy Nonong Halosos din ang Fantasyland doon sa libre nga sakyanan diha gyud sa may Martinez Village. Okay, luyo ana na ang
Kanang gagana da padung ituluyan ng North. Nada na ang ilang Martinez Village. Nada ang ilang libre nga sakyanan matagabi hangtod kadlawon. Gikan sa Dipolog padung sa Fantasilan ngadto na sa Dipolog. Sila nga libre na siya nga sakyanan padung sa Dakbayan sa Dapitan kung gusto mong moduaw labi na karon nga doon na ang Christmas season. Doon na ang Christmas season, Ma'am Edith. Apunda na po kini. Ang himan kang former Provincial Governor Attorney Rolando Yibes, salamat kayo. Himan ka to ang Dean sa College of Law sa Rizal Memorial State University, Dakbayan sa Dapitan, o former Dipolog, o former Congressman 2nd District, si Attorney Rosalia Barinaga. Himan ang Metro Shoppers na maligya kini sa gayang mga butang, personal, panimalay o kapang opisina o kapwede pa negosyo, preso makatarangan kaayo, diyan na sa may Rizal Avenue, Dipolog City. Na kanila available ang O+. O+ nga 3G o katong O+ nga fifth na ito to, 5 plus kay Blas nga 15 latest nga O+ nga maglingo-lingo na lang ka mosunod na lang imo ang cellphone. O+ na sa Metro Shoppers. Carbon O+. Carbon O Max na pod. Okay. So nada sa Metro Shoppers alang sa labi ng karong mga panahon na unsay bago mo itong sundon nada sa Metro Shoppers. Labi na mag-birthday. Labi na mag-birthday. Nada sa Metro Shoppers sa Rizal Avenue ni Dakbayan sa Dipolog. Ngadto sab kang Honorable James P. Bidoga sa tuang 5th member sa A5 sa ang panglusod sa Dipolog o sa Press Club. Okay, majority floor leaders ang gudang panglusod, daghang kayong salamat sir. Karaan na siya gikan siya nagbunyag sa gugungon ana, di ba? Member sa A5. And then kang Honorable Ronnie Buili itong board members 2nd District o unsa to siya? Board members leagues. Okay, Region 9, daghang salamat o panelist nga mabuto ron taod-taod. Kang di mo sakit ang tiil ingon sa Mamedet kang Honorable Rubin Ligorio ang atuang City Councilor sa Dakbayan sa Dipolog o panelist usab sa Kapihan sa Dipolog, kang Honorable Peter Coyo, member sa Gudang Panglusod sa Dipolog, o kang Attorney Kirit Pirusal, President sa Integrated Bar of the Philippines sa Buanga del Norte Chapter, o mo legal consultant sa atong programa Kapihan sa Dipolog. Salamat kay inyong tanan o katong buot pa mo suporta alang sa magpadayon atong fair nga kalhukan sa Kapihan sa Dipolog, pangitalang sa Ma'am Edith o ka sa Edgar o pinabisita diri sa Kapihan sa Dipolog. Or si Paul James Hukulan. Mag-birthday, TDI. Kay birthday ko niya god. Okay, digang salamat Paul og atong ipinumdum nga diha kita nanukad live sa Sunburst Fried Chicken sa Grand Hotel Camila. Ang iyong mga bisita ay napakitaglain Hotel Camila 1, di ka mabalaka kay nailana sa ilang akomodasyon ug serbisyo sa katawan sa lalawigan ug duha ka dakbayan. Ato sang ipasalamatan ang Pipix Lodge and Pipix Pension House, the Vegetarian Pension House din sa Dakbayan sa Dipolog, nasdalang Katipunan Corner, General Luna nitong Dakbayan. Ang CL Fast Food o CL Inn, alang na ilan na kayo mga pagkaon, kami chinlam, karon na ilan ng CL Fast Food, o naakstapad ang CL Inn, nasdalang Rizal niya itong Dakbayan sa Dipolog. Ang June Big Tire Care Center na Quezon Avenue, na kanyang engine oil, 12 volts battery, nga 7 to 27 plates, tire flaps, inner tubes o interior na anay recap og mga brand new nga mga ligid, Max, Goodyear, Yokohama, Biston, Gadget Tanggal. Og mo kanang June Big Tire Care Center na Quezon Avenue nitong Dakbayan sa Dipolog, uban na sa GNB Car Wash Tire Supply nga nasa Highway Santa Isabel nitong Dakbayan sa Dipolog. Mo kanang June Big Tire Care Center o Car Care Center. Masab atong pasalamatan ang LC Electrotech Marketing na sa bagsakan ni Edad Kalibo o Tomas Claudio Street niya itong Dakbayan sa Dipolog. NTC authorized dealer sa mga radio transceivers, base o handheld. O kay NTC approved o NTC authorized sila mutaod sab sa mga radio base o mga transceivers ingon sab mga repeaters sa mga radyo diya sa mga local government units sa itong lalawigan ug duha ka dakbayan. Og mo instalar sila og mo repair sa mga repeaters o BHF. Nasab sila construction supplies, electrical supplies, complete mga transact o kompleto sa mga papilis sa pagsagsak sa mga LGUs o ni wholesalers sab sila o retailers sa balut
Ingon man sab, naa kanila ang lamian kayo malabas nga balot og maalat. Kontak ka lamang ang 0920-968-1911 og doon na sab sila gitawag nga Chances Catering sa talang okasyon nga inyong gusto. Chances Catering, tawag ang cell number 0929-785-6835. Maka na ang LC Electrotech Marketing. Pakitaalan dia si June, ato amigo res June Korea, inyong mga contact nini. Kunya kung gusto kag flower arrangement sa bisang unsang okasyon, birthday, bunyag, anniversary, kasal, o bisan unsang okasyon, ang eksperto ni ana si Edie. Eksperto kana sa flower arrangement. Gitun-an sa taas ng panahon o ila na kayo si Edie diya sa flower arrangement. Si Edie imong mga contact sa cell number 0920-862-9647 o 0906-878-0525. Pangitaa si Edie, ang eksperto sa flower arrangement sa bisan unsang okasyon sa inyong kinabuhi, kasal, bunyag, anibersaryo o uban pang ang kalihukan sa atong kinabuhi. Gusto ka nindot nga flower arrangement, labas kanunay mga bulak, labihan kaumot, si Edie ang eksperto. Pangitaa lamang sa cell number nga kung giingon kaninyo si Edie ang ekspertong flower arrangement. Salamat kay Edgar. Dayon, ato unang pangayuan o greetings niya itong bagong nahiabot kay dinarba ni siya makiglamano, gilibak mong ninyo. Pero magpahibalo lang po mi nga birthday karon ni Paul James Sukulan ha. Oh, wala pa ka order. Oh, good morning ato kang Konsehal Ruben Ligorio. Minister na ko sa kwarto. So, ako rin ito kumani. Ikumanin kay parang ipisinango ko. Dayon. Hingos dayon. Dayon. Tugno po lang panahon. Pero silang sulog libak. Unya, nabawi kay alawan ni Paul James. Niyari ka kay Mabangka. Siya may Mabangka. Wala nga, aligi ko din kay sige ba kung kaisda nito ko ka bugal ng panahon ko ka kaul o saktong ko. Wala nga. Katong taga-istaka dagway, basig nag-dispiras ron sila apod. Wala na. Oo, wala siguro. Pero si Saula, si board member Boyle, sa ako mga board member, sige na isang palapit. Pasay galit po, kami mga amigo niya, may bangkahan sa di na kay Arlie Amati ng pista. Ang akong puta karon kahanga, board member siya, wala ka siya mausab. Wala ka mausab yung batasan. Oh, niya rin lang pag-iwan niya, kasong pag, ato sa, asol pa nito yung pag-an sa illegal, no? Pag-thanksgiving dito sa Guliang Panalawigan, natawag magiging ako kung kliyente na akong mabiyahan, itawa lang yan akong tekstan nga pagtuon nito, asa kainit, wala nga, sigali, espesyal ka rin buntaga. Kaya ispiras mo, lilang sa mga sila ha, kaya kakain, nakam ng tao, George, sila ha, hindi na to, hindi na lang sa Kapihan Silipolog, ang asong bahin sa pista para ugma. Oh, dalang birthday po. Ulan man o kadungog. Oh. Wala nga liyaron siya dire, I think kapag dulong na, no? Kaya yung isang mali dire, sabi ko siyang malibakan. I refuse to believe nga nagtagalog ta siya. Abot lang, imuar na istorya ha. Dili ko to na. Dili ko to nga naklaan na siya sa kinapungkayan sa iyang katungdanan. Usab na iyang kinayan na to, dili. So, sanay pa matapos yung orasa, loka oras at tuluman nun, ako nag-expect kung ano siya doon rin. Magdala siya, nagkagalang. Nag-anday nyo siya deadline. Na 2 hours only nga 2 hours deadline. only. Na, sige, panawagan. Boyle, no? Board member Boyle. Direktan board member. Nga kanat birits na ron. Kan birits. Kan birits. Always birits. Kan birits na. Okay, salamat kay Konsehal Ruben Ligorio. Mahinaot po lang ta nga katong it may concern nga imong ipanawagan o mag-agidong dato padulong dire o nakadungog to siya. Pero wala siya kadungog na pasensya lamang. Hi, dit. Ato lang Imong oya, imong greetings all over the world. over the world. Hi sa Chicago, sa Hong Kong, bye. Sa no, sa California man talaga ito ang mga akong classmate si Atty. Beneficiar, no, may buntag mga megabelya no.
So, hi kayo lihan, no? Hi! I-congratulate nato on that o katong nahimong nagbalampuson nga Dahonog Festival last Friday. Then murag ang nidaog ang pilot, second sa elementary, ni daw ang elementary. pilot regular, no? Second ang Estaca Central School, third ang Sikayab. Nga mo ulanan. Congratulations! Naudlat lang sa kusog nga ulan pagbunok ang Sikayab pero naka-third pero sila. panahon gyapon nga sa gabunok ang uwan, padayon gyapon ng lambos. Hayag magayo, labing hayag kay sa kuan din. Sa high school, lang ba? Ang mga sa bata. high school nakadaog ang St. Vincent's College, dayon second ang nakalimot ko sa third ang Salog. Third ang Salog Imagine High ka, School, Salog, no? naabot pa dyan dire. Ang nakadaog third. Kalimut ko sa second, no? Sa high school band. It goes to show na Number 17, contingent of, 17, tanan. So it goes to show nga successful ang Dahonog Festival. Yes. Yes, rain or shine diri sa Dakbayan sa Dipolog, no. Ilawon sa pamunuan sa atong mga kinakusgan diri nga panelist, nga konsehal sa City Council sa Dipolog, ilawon usab sa pamunuan ni Mayor Evelyn Uy o ni Vice Mayor Horacio Velasco. Or the first invitational, sir, no? Invitational nga Dahonog Pagtuan. Festival. So, muna na, congratulations. Bisag na ulanan itong mga bata, bibo kay sila nga parade, lain-lain ang colorful kay sila, no? Dahil gadala, galukdo taon itong bass drum itong isa nga gamay kayong bata. Dako kayong bass drum yung gilukdo. Kaya gani, kaya ako kadala sa akong iPad, nakadala pa ako Apil siya pa, di ako sa gaabay Uy, nito. kayo sa tanawa ba? dito. Gaano kayo? Ganda po dahil na. Gaano man kayo na siya? Gamatay, magod siya. Dahil yung alukdo atong bass drum. Panit, nagula sa... O kanang kuan naman na siya, kanang Ay, nag-test. tin-kan. Nung gaana siya. So mo usa sa mga highlights sa tuwang kapistahan na karon mo ang pinaka sentro, pinakadako nga fiesta sa Dipolog ang patron gyud nga Santo Rosario. O mga kaparian pa, karon ang tagi pinakabibo kay mo ni Major Petronato gyud ang Santo Rosario. Ang sa Vicente side Ito ang na siya. main nga patron. Itong simbahan Santo Rosario Simbahan, Church man na siya. May atong patron gyud. Rosario. Pero gumika lagi kay kilig Oktubre, tingulan ko na, di kayo Sila. ikarto sa Mayo. Oh, kabakasyon, natanan. Mauna nga, kita, katong tuwang wala mo ari diri pa, hinaot unta nga magaginod na sila payo diri. Sama ni Ponsing Roda nga nagmaoy ko yung motor. Muna nga magpaabot lang ta og kanu sa amo ari si Ponsing Roda, pero in the meantime, Pero maabot na ganito si board member Dante Bagarino kay mubang ka mo to. ningon na ba si Ponsing Roda na dili ko na manglibat? Tanawa lagi. Tapos na bali, ligil ba? Ligil na ko balibak. Board member. Sige. Okay, so dili ta maglangan kay doon naman po tayo lain nga guest karon nga umaabot ang ato ang Comelec officer diri sa Dakbayan sa Dipolog nga si Attorney Edmund Calo, no, maghiskot kita sa barangay elections. In the meantime, naa po diri atong main guest po isa nga si ex-officio board member sa Sangguniang Palalawigan sa Buanga del Norte sa iyaang pagka-presidente sa Philippine Councilors League sa Buanga del Norte chapter, none other than board member Dante Bagarina. Good morning, sir, and welcome to Kapihan sa Dipolog. Daghang salamat o may buntag natong tanan, no? Labi na gayod sa mga katawhan sa tibuok probinsya sa Zamboanga del Norte ug ang mga suki nga pinakadugay nga programa sa radyo dinhi nga atong dakbayan sa Dipolog ang Kapihan sa Dipolog. Thank you so much. Dili it doesn't mean, sir, ha, nga pinakadugay nga programa sa probinsya o mga kuan na pabidore no. O mga idara na gubanta. Dugay ni nga programa pero ang mga panlilis nila mga bago pa. Mga baglaw, mga gupuhon. Third generation naman. Okay, salamat kayo. Manghinaot kita nga si Attorney Edmond Calo maabot na diri kay nanay ang ato usab nga bisita. Ponsing Roda, sit down, relax kay gilibak ka na mo diri. So sorry ka na lang diyan, no? Ang atong manager sa Philippine Information Agency ug atong ipaabot si board member Ronilio Boyli kay nanay diri imong kauban nga si board member Dante Bagarino. Board members leagues. Okay, so konsehal nga board member. Kumusta ang imo adihang paghiluna sa ato ang Sangguniang Palalawigan, no? Nga bago man kadiha nga nilingkod isip
board member sa Sangguniang Panlalawigan Zamboanga del Norte? Una, no, sa pag-attend nato sa primerong session, una nag-observe pagita kay ang format lahi raman pod sa kuan sa format sa kuan sangguniang panglungsod. Then ikaduha, ang atong tahas lahi na pod, no, kay actually we are representing one sector, mao ang mga konsyali sa tibuok probinsya sa Zamboanga del Norte. Even though nga na naman tayo mga programa nga gihanay na para sa sektor nga ato ang girepresentahan diana sa sangguniang panlalawigan. So far sa mga kauban nako sa panlalawigan sa pagdumala usab ni Vice Governor Senen Angeles, maayo ang pagpadagan dayon wala po kay ngunta nga nabaguhan kay karaan man po nato ning amo si Vice Governor Senen Angeles isip mausab nga to ang kanhi nga Vice Mayor sa sangguniang panlungsod. Okay, thank you so much. Before we proceed, ato nang acknowledge ang paghiabot diri sa ato ang guest, no, gikan sa Commission on Elections Dipolog City, atong COMELEC officer diri sa Dakwes Dipolog, si Attorney Edmond Calo. Good morning, sir, and welcome to Kapihan sa Dipolog. Welcome back, BI. Salamat may buntag sa tanang lamina o sa tanang panelist o sa guest po nato diri sa Kapihan sa Dipolog. A very rainy, cold Sunday morning. Everyone, og maayong fiesta sa Dipolog. Puhon, ugma. Okay, salamat kayo. Ato namang ipangayuan o greetings, no, sila, no. We can proceed. Dunay follow-up questions si Consel Ruben Ligorio ngadto kang board member Dante Bagarinaw before ta mobalhin po dire kang COMELEC officer Attorney Edmond Calo. Ako po tayo kasinto sa iyahang papangatundanan kay ato mo nabawaan nga murag sa ilang nalibig tawag na yung niya, no? Duharang tuloy mo survivor. O siya makalol tingali doon asa punta na kon unsa mo iyang na experience karon nga murag majority man siya ang mga board murag maglinya ka sila pa kalinya sa miaging eleksyon sa pagka provincial league, no? Dayon okay ra po lagi pala basta magresolusyon kaya sa legon naamo ko lagi hapon lang sila pa naamo gihapon bulok sa politics ba. Pero hinaw punta nga wala na liha, no? So wasong punta lang atong halandong board member kung wala ba makaagis sa kalisod sa iyang pagdumala sa iyang board karon. Sa dili pa na ako na tubagon paniro, sa makausa ay magpasalamat kog dako labi na gayud sa Liberal Party nga gipanguluhan ni Governor Berto Uy o ni Vice Governor Senen Angeles o labi na gayud sa atong pinalanggang Mayor Evelyn Uy sa pagsalig nila isip official candidate niya atong miaging pinili ay sa Philippine Councilors League nga ang atong kadaogan expected nga modaog yun ang linya tanan, no, base sa ato ang survey sa atong pagsatagsa nga pagbisita sa taga lungsod atong nakita nga mi lead na ang Liberal Party. Pero gamikan lagi sa mga pakulo panahon sa kampanya, panahon sa eleksyon, nasinggani ko wala ko na natingala po ko nga nga migawas to nga resulta nga sa line-up sa Liberal Party. Ako ray ni daog, no, isip mo ilang president dayon usa ka board member nga gikan sa lungsod sa Gutalak. Base usab sa pagdumala karon muna nga ga-hope ko nga ang noon sa primero namong meeting wala man okay raman pero until now wala pa'y turnover ceremony. Muna naglisod ta kay maski na mga propiedad, bank book o guban pang mga property sa Philippine Councilors League wala pa gi-turnover sa tuang opisina. Okay, follow-up question, Edgar? Okay, daghang salamat. Good morning, board. Welcome sa Kapihan sa Dipolog. Bisan ingon ani ang senaryo o kahimtang nimo karon diha sa sangguniang panlalawigan sa imong paglingkod sa opisyo.
unsa may imong priority karon board bisan tulog mingon ka nga board lisod pa kay wala pa natunob wala pa pero doon na evaluate nga doon na nakahanay daan nga prioridad nimo nga imo pangingusgan diha sa atong hunta provincial. Okay, ang usa sa akong nakita nga priority nga project nako isip mao po'y primero nga taga Dipolog nga nakalingkod isip PCL President. Ang una kining scholarship program sa mga konsehalis kay nakabalota nga dili tanan nga mga konsehal sa lain-laing mga lungsod nga nakatapos manggali og mga kurso. Dayon nasayod pud ta nga gumikan dagway sa mga kapitos nga dili gyud sila makahuman. Muni nga usa sa proposal nga gikuan nako sa tuang provincial government nga muhatag og ayuda for scholarship program para sa mga konsehalis sa tagalungsod within their term, no? Then kana pod ma-achieve na nila, maangkon na nila sa mga government schools, no? Even though ang Philippine Counselors League sa tibuok Pilipinas nag-offer man anang mga masteral and doctoral nga mga kurso, pero kinahanglan mo attend ka sa mga session very expensive, no? Kay katong miyagi dito sa Bacolod, sa Davao, sa mga dagko kayong mga syudad. Na how about og katong mga LGU in town nga apiki og mga panudlanan, so dili sila maka-avail. So as of this time, ang kwarta sa Philippine Counselors League miabot na almost mga 700,000. Manay amo ang kuan kay atong miyaging piniliay nakashare ang probinsya sa term dues nga ilang gibayad natay share nga 302,000, no? Nga na-share na to plus natay standing balance nga mga 350,000. So mo nay kwarta karon sa Philippine Counselors League. Okay, yes, Gar. One Go ahead. follow-up lang, Edit. Thank you. Board, continuing education o kato pagpapadayon o pagpatapos sa mga konsehalis nga wa katapos sa ilang pagtunga pero naglingkod na isip mga konsehalis sa mga local government units sa mga lungsod mo mibot pasabot dun. How about educating them on legislation? Board, importante man isang function and there are good legislators nga dili gani mga wa kahuman sa ilang kurso pero mga maayo nga legislators when they go they do their job then nagtuon then ipasilalom sa training. Kanang mga seminar educating them to, how to become a good legislator, naka-program naman guna. Daghang kayong mga agency na usana ang local government yung offices, no? Daghang kayong mga nga after the election daghang kayong mga invitation mga even though maskin pa nga kining ato ang probinsya ang PCL Zamboanga del Norte chapter maka-sponsor ingon nana. Pero lahi ra gito nga at least makahuman sila kay usa karon sa privilege o naka-insakto nga kurso dahil makagraduate ka sa imong third termer nga terms, no, as a counselor, makabil na ka as a first grader civil service eligible. So mo na siya nagkaroon ang uban na naka-avail na. So after your term then you can file then maka-avail ka mo na ikuan. Okay, salamat kayo, Board Member Dante Bagarenaw. Ato na siya papahulayon og pakapihon kay hapit na mabugnaw iyang kape. Mintras tanto iserve pa pod ang coffee ni Attorney Edmond Calo. Ato una siyang dabu-dabuhan og pangutana. Thank you so much, no, nga nakatugaw ra ba mi sa imong katulgon, tugnaw ra ba kayo matud pa nimo, no? Pero importante man kay public service man nga to so we are bringing information to the people, no, as public affairs program. Attorney, kumusta man ang imo ang paglingkod po diha isip Comelec officer din sa Dakbayan sa Dipolog kay labi na kay taliabot na ato ang barangay elections. So kanus ang filing sa mga gusto nga mulansar pagka-opisyale sa barangay dayon unsa po yung mga requirements sa wala pa naka boto gusto pang magparehistro
kay murag gubot gihapon no minana sa atong registration period hangtod karon ug nganong dili ni mahuman nga dugay naman tayong sige nga pahigayon sa election. So kumusta ang atong COMELEC diri sa Dakbayan sa Dipolog? May buntag bit na dabudabuhan mong gyud mura na gyud dabudabuhan gyud ta ni ron. So sa makausap ba may buntag sa tanang naminaw sa kapihan sa Dipolog. Ang Dipolog bali ako as election officer ni assume ko sa Dipolog City last September 23, effective September 23. Gikan ana ang tumparon na ang opisina nag-follow up sa mga labi na gatong barangay shares nga nasulod sa COMELEC resolution nga gi-promulgate sa Commission on Elections nga ang barangay muhatag sila ila ang share parong barangay elections. COMELEC resolution na 7139 man siguro to if I'm not mistaken. Tanaw na ko. COMELEC resolution number Ang Kodigo Penal. 9739. Okay. Muna siya in the matter of collecting the shares of barangays to augment the funds to be used for the conduct of the barangay and Sangguniang Kabataan elections promulgated July 10, 2013. So muna ga-follow up ko sa mga barangays. So far nakabisita ko sa ilaang ABC Council meeting last week or 2 weeks ago. They are willing to contribute but they are asking for the kanamurag breakdown o pila gyud ilaang gastuon kay sumala sa resolution ang ilang nakita is na may gibutang gud 10 not less than 10,000 but not more than 10% of the barangay general fund to be taken from that SK reserve for the SK. Katong fund sa SK dito kwaon ang pondo. Ang makita agudayan nila is katong pinakaubos 10,000 not less than 10,000. Mo ila ang initially gipahat 10,000 ra but if you will compute sa number of teachers tibuok Dipolog diha mo kuwaon ang transportation allowance nga 500 and another additional honorarium nga 500. So diha pa lang makulang na og 21 barangays times 10 that's 210,000 times 633 kuan teachers ma-short. So ongoing pa nga mo ang paglibot-libot po sa kada barangay para mapasabot sila nga 10,000 is not enough nga additional pondo para sa ato ang teachers. Ganito na sa teachers pati ang training and materials diha man gud kwaon. So far murag 99% niuyon man sila. They just have to change the katong amount. Ang uban pasabton pa nga ngano na siya. Pero mo ilang gusto makita nga pananglitan, yes. According to the number of teachers who will serve sa ilaang barangay, maura po ito ilang gusto. Kung anong kayo, ipareho tanan, alkansi mo itong gagmayng barangay ko. Upoy, amoy among kuan po dron, ginahimo. Okay, follow-up question, Councilor Ruben Ligorio. Kaya ako, paghapon sa ating eleksyon, babilang panawag na ay mag-muntik sa nawag ko, reklamo nga, talaman ko yung mga purportedly mga kandidato na, naramutang mga streamers na uban, both na galing uban po na po ingon nga happy pista wala Ay, pero congratulations, pero kanang uban lay vote for gali ana unsa man ko inyong una-una ali nga pwede ba kuno lang magsugod na sila bisag wa pay formal nga election. Wala pa may sumala sa naanban nga mga pronouncements sa commission national, mga national, they are not yet candidates until sila makapile. So, Pwede ba siguro na siya? Kay, wa pa mga kapile siya. Yes, sir. Wala pa mga ka-file, so they're not officially candidates. Murag, kung ano muna ako sa briefings, mo na i-take advantage po nila. However,
when the time comes, kung naka-file na sila, tangtangon gyud po na siya. So, kasong nagproblema sa bara, ibalik ka ninyo. Ibalik ka ninyo kay wala ka lang kay reklamo sila, wala mong reklamo kon. Ikaw ay sa mo kon manigulo sa kay. Depende na og na kay ika pa unsa na pahimo og Dili yung manigulo sa manigulo sa kay. Mo tangan sa kami among bisita man si Atty. Calo karong Domingo. At po talon kay. Araw ba siya? Board member Bagarino, taga-Bara, Rafanes, Pasigiya. Taga-Bara na nireklamo. Ano yung mga sakop yan? So, okay, balik nyo. Balik ko. Pilos, tangan ganyan lang. Pakabot sa election, tangan, yun lang, kaya mag-election na. Yun lang kanila, so, magka-file pa. Sige, file na. Ibalik yung sabon. Pero sa mga gina yung filing, attorney? Originally, ang filing was scheduled on October 15, pero gi-change na another resolution, amendment sa resolution nga nauna, ilang gi-atras pa. On October 11, mag-start na ang filing. 11, 12, Sunday 13, walay filing, then 14, 15, 16, 17. So, last day of filing is October 17. From October 11 to October 17, then pagka 18, sugod na ang campaign up to 26. Kay 27, eve of wala naman ay campaign, hindi naman na campaign period ng So, klaro na yun, labas na si paper. Yes, sir. Klaro na yun nga, wala lagi SK election. Kaya gipagkano pa ni Iloy. Sumala atong sa newspaper po, October 4, gipirmahan ni Presidente Aquino ang pagpapostpone sa SK election. Pero ang salient feature diha, sir, is gi-differ ang ilaang election. Wag na siya, dili na siya undangon. Na election on next year, from October 28 to, between October 28 to February, yes, 2015, usap po dito is there will be no holdover capacity up to, asa sila term karon November 12 or something, dihara po sila taman. Muna i-feature nga na bantayan na to sa kuan balaod. Nagipirmahan. Okay, thank you. Edgar. Okay, salamat. Good morning, Torn. Mag-isugot itong katang isigutan ni mo ba sa barangay share. Dol-dol naman, Torn, makasingabot ka ha, ang atong mga barangay nini. Then what if na yung mga barangay nga di makatag silang share, what will happen? Okay. So wala sa resolution. Kung makasingabot, kung may paraan, kung gusto, maraming paraan. Ingana raman na. Kung ayaw, maraming dahilan. Ingana raman na siya. If they're willing to give, pwede man sila. Nang kung wala, na provision sa resolution na in case wag yung fund, they can enact a supplementary budget. Gibutan dito, kuhan sila sa DBM with the nanay authority, kibali sila, according to the resolution, they can pass a supplemental budget. However, dili na gyud magkaya, we, as usual, during election period, election year, ang atong local government, naano sila mula election reserve fund. We can ask from the city, as usual, kay ginahimo man na sa una pa, makakuan nila siguro ilang panilngon ang barangay dayon o pila ilang nahatag dito. Na may support sige ang city, especially election year, na yun na election reserve fund na sa local government code na mugahin ang city og pundo para ayuda sa komisyon. So kining barangay share turn unsa man siya para sa conduct sa part sa conduct election with regards to teachers lang or other kon. Kini specific ang ang gastuan ani. Ihatag ni sa teachers una ang ilaang transportation allowance, tagaan sila 500 katumusob sa barangay. But that's why ang barangay mo mura bag ni request ka conduct an election in our barangay, tagaan ka na mo 500 nga transportation allowance and another 500 additional honorary on top of the 2,000 pesos nga ihatag sa commission on election. So total na 3,000 tanan. Then katong mo serve food sa board of canvasser na po siya additional honorarium from the commission. So mga 3,500 siguro total ang makuha sa tanan. So
Atong klarohon, na 2,000 from the Commission on Elections, then additional honorarium 500 and transportation allowance 500 from the barangays. Oo, mao na siya. So, dayon katong pangutana pod ni Ma'am Edith nga ang registration nga gubot. Actually, wala na yung registration karon kay ni stop na atong last kato July 31 something na resolution na. So kay election period mag-start na po preparation. Ang registration na po inighuman na po sa election. We will just await for another resolution kung ano sa memorandum. So kung amot sa Dipolog basta ang o tanan man siguro basta registration deadline magbuot man yun na magubot man yun na murag wala nay kuan exempted ang Pilipino murag ingana mo kadaghanan ang atong batasan usbon na pud unta nato ang trail. na ang trail ato na po siguro na ang usbon sa nang gawas karon nga mga Philippines. mo lagi. Okay, pangutana gikan ni Paul James. Okay, sir. So, karong election na sa barangay election, balik man ta sa ato ang normal, dili man tong PCOS machine manual. Dili ka kanang na ang same cluster ra gihapon ang ato ang mga percent. Kuan na change na siya ang pinaka kuan duha ra ka cluster ang ma-cluster sa una up to 1,000 ang gutong maximum nga voters na to sa usa ka clustered precinct. Karon maubos na kay kuan murag pinaka maximum is ang usa ka presinto na atay 200 nga kuan iipola na siya murag dili gamay ra dili na tong the same clustering sa una daghan oo so far among na roving na ang trade school nagahay na sila og mga unom ilang igahin didto nga room mulibot pa mi in accordance po sa amuang pagpangayo sa share tan-awon po namo day na mga schools. Anyway, ako pong ipahibalo di ay tuod nga ang schedule sa training for the Board of Election Tailors, actually briefing, will be on October 24 and 25 sa Dipolog Pilot Demonstration Schools, upat ka district. So, ako lang i-announce ang mga date, unsa nga mga district o unsa nga adlaw wala pa namo ma-arrange. But anyway, ang petsa is fixed na. October 24 and 25. Doon na sa election para di nila malimtan ang mga instructions. Magaban kayo usahay magbalik-balik, manawag, usahay. Dagdaghang malibanan siguro sa instructions. Yeah, okay. Board Member Dante Bagarina, please. Ang ako lang kuan sugyot o pangutana sa atuang election COMELEC officer. Labi na karong adlaw sa eleksyon kay nauso maning brownout. O wala ba mo nagsabot sa Nico nga wala say brownout ang panahon na. No, kay kasong mag-brownout murag problema gyud na kay kabalo ka sa mga remote barangays then kini ra bang barangay eleksyon usa gyud sa pinaka-init ba nga eleksyon. Sumala sa kabahan ng mga opisina nga o makahatag ba sila og serbisyo ba sa NECO ang in charge na namo sir agamuang supervisors among mga superiors kami were only nabilon ni sa rank and file we cannot go directly aning mga opisinaha but our superiors will see to it that kana nga mga office napukor ba ka mga dinago naman ko na dili na di na ko anyway I'm sure ang supervisor si attorney bali natay bagong provincial election supervisor si attorney Ephraim Bagid is from Manila. He is the concurrent provincial election supervisor kay siya man po acting assistant regional director god. So ilaan ang mura og sa ilang level na nga negotiation sa mga power supply na to sa mga sa Saneco or sa pakayo nga serbisyo nga amo ang level dili rami sa ubos so I'm sure ilan na nang pangitaag paagi. Dayon as usual sir, kato mangita sila mga pangalan nga mga dangag nga nawala ako pangalan din masuko ana unsay awhal ninyo sa mga ato ang mga katawhan alang iniining pagpangita sila mga pangalan aron dili sila mawala inigabot na sa election gyud election day. Siguro karon padaan or sugod bisag mo bisita lang sa opisina sa Commission on Elections. Kugma fiesta
holiday. Pwede ra gihapon. Oo. Na may gi-post dito nga mga kuan, list of voters sa gawas, pwede mo makita. Pero murag wala man ni holiday ang komisyon. Padayon. So, ana lang siguro bisitaan nila dito, dayon tanawon ug asa gyud then ug unsay nakalista dito mao na gyud sa ato. Dili na wala na tay transfer karon panahon na, wala pa. So after election na ng mga transfer namo ko uban nga moadto nga akong isuon dito mo lagi then kini nga presento then ako to mo lagi dito. Anyway, wa man mawala imong pagkabutante, makabuta ra gyapon. Dito na lang sa ka gusto mo transfer tuhon ini human sa elections. Okay. Sita lang sa opisina. Okay, thank you so much. Edgar, ang Okay, pangutana. salamat din. Although, balik-balik na nito sa barangay election again, pero gusto itong hibawan kay basig doon mga kabaguan sa mga kwalifikasyonis para mudagan og mga opisyalis sa barangay. Murag wala man siguro kabaguhan, able to read and write. Ang edad pinakaubos 18 kada mura mo. Pwede naman sa makarayat lang. Kailangan mo gawin sa Read and amo, write. hindi ako nga lang asa amo Igo lang, hindi sa mga pagbasa. Pero number 1 man, konsyal. Able to write ra. Kana trade. Mag-lisa gani. Pero sa mga number 1 mo siya. Si Konsihal, maay siguro siya batasan. Ambos lang. Akong May tao siguro pa. Ako nalunggan, muna yung sa kabuk bata sa abroad na minyo Amerikano. So, you know what I mean. S pa lang. Ay. Sa balaod gibutan mo nga able to read and write, minimum requirement ra na dapat 18 years old sa barangay or sanggol. So usa ka barangay captain ang piliun og 7 ka kagawad sa barangay. Una importante. Then sa mga butante po pitsa, magtesta sa mga pitsa. October 28 ang ato ang election 2013. Lunes na siya from 7 in the morning up to 3 p.m. Balik sa itong requirement to, may tao gusto mo sa balaod nga, di lang kay able and right, may tao ka lang tiya nga, kailan at least na punta na humam siya gamay nga edukasyon, darang libre ba? Kaya kinibang mulansar ka o konsyal o kapitan, okay kapitan, kaya niya ang mga councilor ba? Sa barangay councilor. Lawmakers. Dili mo na basta-basta, kaya mag-iba may kagbalaod. Kanila ang requirement nga right, read and write, okay na lang sa mga mayor o mga barangay captains. Kaya hindi naman sa magbalaod. Pero, huwag hapon, kinala nila sa at least mga college level ba? Hapon na listen ba na igor ka makasuwat, igor makabasa, uyali ka kabigbalaod. So, wala mo lang, no, I'm not, wala ko mag-ismulay sa, o sila pa, wala ko mag-ismulay sa mga taong pasal. Pero, that is pinjilisan mo sa interest sa atong mga kasawan. Magpasimbi kang isipin mong mga magpanday ng balaod, pero di ka kayo mag-yan, lihi ka. Igor ka makabasa, makaswat, niya mahimo pagkabalaod. May seminar ang nasa. Alisunay, ayaw pag-yala. Dili ba na basta-basta. Ako, nagkagayo ka na konsyal. Kung di ba lang maghimo kag kuhan, maghimo ka og resolution o ordinansa, di basta-basta na. Manawagan ta sa atong mga magbabalaod ana. Ilang tunan ba? Ilang tunan? Nga, gini. Ato lang po, ato ko, kapag man gina mausap, ato pong talaw na, ato pong ahago na itong mga katauhan, napili ba itong ibol na, yung hunalinyo nga, kuwan, sigway kwalta, pero mapakabalo makaservisyo, makaibaw makabuhat, o at least, gamay lang nga, bunsong balaon, hindi po itong apiki kayo, gabon sila igolo nito, tagatagan, hindi mo napili. No? So, ang mga katauhan na ito, ato ang hagon. Na dili na lang yung naikwalta kay sila pa gustahin mo yung lugar po doon. So ayun naman buta na lang naikwalta pero dili makahibalo mo iba lang grade 6 lang, grade 4 piki ba kayo na wako ismulay sa pero lain ba kayo pagmanaw na no? So inahapon ta nga atong magkatawahan doon magmataba no? Personally po manawagan po ta sa atong mga botante na sa atong na obserbahan karon sa national na mga skandal karon na hitabo ba sa ato ang sa Senate mismo ana ba agi na siguro na sa pagbotar nga blindly voting the people na nainga na ba
Sunta mahigmata na ta karon, mahigmata na ang atong mga botante, ato na yung pilion tong mga tao nga angayan gyud nga potential gud sila nga mo serbisyo, dili kay mo magpa-serbisyo. Atong sa nahitabo sa Pilipinas karon dapat mahigmata na ang ato ang mga botante. Dapat aware na ang mga Pilipino. Daghan na kayong panawagan sa online, daghan na kayo kung mabasa nga daghan na kayong dikil ang ato ang nasod nga kinahanglan na sa botante ra maghihapon na nagkuan depende. So dapat aware na ang botante unsay angay panahon sa eleksyon. Panahon sa eleksyon ang botante magyay makabuot og kinsay gusto nila ibutang. So ana ra og dili putay mahimo. Okay, sir. Unsay areas of concern diri sa dakbayan sa Dipolog regarding sa peace and order nga problem, no, o if there is, no, doon na ba tayo mga gibantayan nga mga barangay nga medyo bikil inig panahon sa election? So far wala pa man ko kabisita sa ato ang PNP. Tuloy sila may naay mga report intelligence something mga yana kay ilaaman ng trabaho. So wala pa ko ka bisita sa ato ang PNP office sa Dipolog. Siguro by anytime this week may bawaan na namo kung nabagay area o barangay nga pero sa akong nabawaan kining taga Dipolog dili mo gyud siguro kining Dipolog di mo gyud ni kanang ingana ka violent ng mga tao edukado man ning taga Dipolog. I hope dili na buhaton sa ato ang mga kandidato manawagan punta nga this is only an exercise para sa mga tao, allow them to vote, do not harass them, intimidate them ug unsa pumangani diha. Let them vote freely kay katungod ni sa mga tao. Dayon let them get out and exercise their right. Kay kita nagsalig ra putana nila. Just talk on issues, ayon na ng personal kuan mga issues lang sa katilingban. Manawagan ta para peaceful ang atong syudad sa barangay election. Ako taga Dipolog ko, di po taganahan makadungog ng basing ma-showcase ta nga violente ang di pumaot kay paminawon ba dili kay pareho ang mga sa Buanga karon gubot kaayo murag dili madayon nila ang kuan dito murag mantag dili na mahitabo. Anyway, election at the end of the day ang imong silingan ra gihapon nimo. Pamilya ra gihapon nimo. Dili na kinahanglan mag-away. I mean, election is kuan. Karon ra na siya pag eleksyon to mga bomba pag ayaw na ato lang kuan nga upside ba civilized naman ta nga kuan. Civilized na ta nga kuan panahon, civilized na ta nga syudad. Daghang professional sa Dipolog di po siguro motugot ang kadaghanan. Professional nga wa pug gihapoy batasan. Dapat ba na mo, abili mo na, Educated but not Panyero, matured. umas election ako, sumala pa sa observation ni board member Dante Bagarinaw, kumagawa ibtanay sa mga bomba. Ay lang, mag-ibtanay niya, kaya ka lang, gihanag bomba, ginap ang kwarta. Yun na. Gawa lagi ni personal. Kuryente din. I will throw back that question to Board Member Dante Bagarinaw. Sa imong nahibaw-an po, Board, imo mo po ning gipamulong, naka-observe po ka ining gihimo ni sa mga nangaging eleksyon. Pila na po kabumba ang naibot, pila na kaagianan ang gibarahan, pila ka balay ang naibot, pila ka kuryente ang gitangtang. Sa imo lang po obserbar. murag nauso kay nang nobot ibot. No, din ikaduha ang ako gyud nga naobserbahan nga anugon kaayo. Pagpangampanyon ako sa Philippine Councilors League kanang padulong ka sa Gutalak, Labason going to Gutalak. Existing na nga national road gani ongoing ang concreting sa super highway. Dayon wala na dayon gumikan kay paghuman atong eleksyon ang dalan gi babagan. Muna nga naundang in taon ang Dili concreting. po to private road. Murag an existing naman god then gi-claim nila paghuman na sa eleksyon kay murag wala may botar. Muna na stop in town kanang concreting going to Labason going to Gutalak. Pagka kuan po no, dili po na maayo kay proyekto gras katawhan. Wala ba balaod nga kuan dili mahimo nga langanon ang proyekto sa gobyerno. So basi liable sila na.
Okay, yes, ito na kay Kaad, Attorney Calo. Yes, nag-iskot og proyekto, ako po ibalo nga by on or before October 10, all local government units, in our case sa city and the barangays, naatoy gitawag nga public works ban, mga disbursement of naiban. So on or before October 10, all barangay funded projects or city funded projects must submit list or a certified list of all ongoing projects so that amo nang mapadala pod sa commission sa kauluhan sa Manila, so that those projects will be mapadayon, exempted siya sa kanang public works ban. Magsubmit lang sila certified list sa opisina sa Commission on Elections. Kaya pasabot itong mga game-implements nga wala pa ma-funded. Pero katulong humanal, padayon doon siya. Pero isubmit lang gihapon ang mga list. Maintenance. Kanang maintenance, isubmit lang gihapon all ongoing certified list of all ongoing katong except atong na emergency ba ng buswang ng panalitan na emergency kuan ba cases ipatrabahon gyud na siya na yung mga ingana. So certified list of all ongoing projects lang i-submit on or before October 10. Okay, Board Member Dante Bagarinaw. Ako nakita nga usa sa pinakamayong achievement sa COMELEC karon. Labi tong nanay kaso nga gipile anang na excessive expenses ni na Governor Ejercito, no? So usa na ka example nga nagbihok day ang COMELEC. So nanghinaot ko nga kining sa barangay election na rampant naman kayo ng vote buying, mayon tana og naay masampulan. Kay og magsige lang tag panawagan nga kung pwede walay vote buying nga naamo gyud ng vote buying. Ug naay masampulan ani sa ato pa makakuan sila nga tinuod ay ang balaod sa COMELEC. What can you say, sir? Attorney Calo. Katong ka-ehersito naagi ni file atong kaso. Dahil katong sa mga mayor sa Bulacan, apoy nag-file atong naagi sila yung mga evidence ki pakita agad tanan. So kanang na i-file mo na sa commission tanan. Huwag na ay mga ma-file, huwag na ay makasakob sila, makagather sila og mga siguro video or whatever nga kuan mahimong ebidensya, i-file sa commission, then the commission will act on that siguro accordingly para kung ang COMELEC di maguni makalibot ana tanang kuan og asa dapat na ilaang naagi mga tao ana nga mo sulod anang mga lugaraha nga og asa ng mga buying station og atong matawag nga buying station na ila tag kuan og ebidensya. Yeah, dapat po di ay. Lang mga tanong ako nga unsa man ganit tabutong dunay hinatringanlan nga dunay manasakpan nga sa opisina nga namalit og buto. Naapoy lugar nga nagiapon sa tigas politiko, ginidan po, kinamalit og buto. Wala pag nana sa provincial COMELEC na napasaka man tayo. Kaya no less than the provincial supervisor ba ito? Si Balera ba ito? Balera. Oo, nga mo magiging nagpasaka yun. Wala man na ba, wala man ito nahilo mo ito. Nagpaila ka lang at mga political dili, mga dili madutlan, mga sana untouchable. Wala mo yung balita sa inyo niya? Wala ko'y balitaan. In fact, kanang taimang nahitabo na, I was not in the province kay na-assign ko sa Dilsor na sa Pagadian City. Dili ko aware na nga kuan sir. Og na file na dito basig og naalay mo kuan na paluwapan na dito basig paspas. Si Balira man gyud nagkonto gani parguhan mo gito siya og siguro sa kadaghan sa mga kaso gipang file ito na siguro na i-schedule lang siguro ang calendar. O tingali ang COMELEC mura na nagpakita lang gilas na selective. Mo ilang issue. Malinon nga, nagliyok sila. Okay, so Edgar? Okay, salamat din. Dunay mga sad experience during last barangay election na turn. Especially on the side sa mga nagserbisyo. Kana bang murag sort of harassment kay
balik mata manual man ang atong barangay election. So diya na po concentrated ang mga supporters diya sa mga baluta, ang pagtransport sa mga baluta. And last barangay election, there were instances nga ang mga maestra in town murag naharas sa sila kay mga supporters, mixed mga supporters. Ang mga maestra man mo ilang kung ano labi nang magbitbit na sa baluta. Can we do away with this? Kung wala ba yung mga revision na kay luoy taon kayo ang mga maestra nga mura og i-action og hawid sa mga supporters dili palakong mura sila tao naharas din sila pa usahay ingnon nga mo himoon nga sila may nakaagi og training para sa conduct sa election. Actually, ato ang security, bahay na sa security naman na nila, kay giharas na gud sila, no? The teachers can order, kanang kinsay naka-assign diha nga PNP personnel to secure ang proceedings. Naay regulation na lang naa. They are empowered in writing to call. Kaya nga tuwang PNP, by the way, and any other security personnel, allowed na sila mo stay outside the radius of 50 meters. Dili sila maghilabot dito kay mahadlok niya ng mga tao. But ug naay gubot, they can enter within radius of 30 meters. Pero na order in writing. But in case of emergency, bisag wala na order in writing, the PNP can guard at the door. Adili gani at the door within 30 meters for them to be easily called by the teachers. Naano sa to ang general instructions sa Board of Election Tellers. That would be part of our briefing sa teachers and sa PNP pohon og magkabisita ko ako nang ipahibalo sila nga napod sila ikaakuhan di ra pud nila tan-awon og giharas na gudto kakita sila nganong di man nila tabangan kay mo na ilang trabaho to secure our poll workers. Dayon kung may kag transport of ballots, actually ang pag-transport na dili mo na to some other place kay within the school dadto na so Yes, board of canvasser doon man na sa kayo siguro the same room anang usa ka board of election teller nga room kay out of palitan sa pilot pila ka buok ang precincts diha nay usa na mahimong board. So diha ra man pud nila i-transport di mo gyud na to some other How layo. about kato mga barangay, diwan, kugo, Tuloy ani ang board of canvassers within the barangay rapod sa eskwelahan. Okay. Putan diwan na ay 5 ka precincts dito nga pananglitan. Ang usaan na among the teachers, makompose mo na sila og board o barangay canvassers. So ang balota after counting na ihap naman na dito sa mga presinto, dadto nila ang resulta sa canvasser dito ra pud sa eskwelahan. So they will not travel from that barangay to padulong diri sa Comelec or sa Sangguniang diri dili na dito ra na. So wala danger nga bago na siya karon na siya nga dili mao gyud na siya ikuan. Kay sa mga lagyo mo na ang mga lagyo mo ginahan na ay gubot ka dito. Triple SB for example. Kung na I cannot speak for Triple SB. But so far basta na sa usa ka eskwelahan among the board of election tellers mag-compose po diha og board of barangay canvassers then dito ra po na siya canvas o gubot siguro ka they can issue an order for them to canvas some other place nga kuan dili gubot. So including the paraphernalias dito na katong result dito election returns from the board of election tellers na mo ihap okay katong mo kahon dito ba hat magugkay ni mga supporters knowing nga naa ang baluta gikubtan sa mga maestra boy ayaw na nga atong kuan na ni supporters kana mga maestra nagtrabaho na sila di po na nila ibaylo ila ang panginabuhian para lang anang naa barangay election di ay po din yun na tagain sila og kuan taon po dakong hangyo lang po sa mga supporters kuan teachers man taon sila precisely kay atong gikuha ang commission nagkuha sa mga teachers kay dako ang pagsaling sa kuan one thing lang naobserbahan mo doon na tayo police nga naka-assign sa mga polls no sa election polls nanay assigned pero wala tayo police nga mohatag og seguridad on emergency sa kung ingon mga giharas nga separate gid sila para dili pud mabiyaan atong naka-assign nga police ang election poll while going on
nga day nauna nga gusto na mong submit madalas pa nila si uli din sa city or sa Comelec kana may usahay mo subject sa mga harassment. So kung mangayo sila og escort If they can kuan og maka-request ran na escort pwede man na kay nahitabo man na kay there was a sign before in sa last election sa Pagadian na layo gid kay nga barangay didto nga among gi-request ang CAFGO og mo escort gid sila escortan gyud ning mga kuan na pwede man na maka-request raman. Okay, thank you so much. Sa dili pa ta mo padayon sa unahan sa ato ang mga dugang pangutana sa atong duha ka bisita diri sa board member Dante Bagarina ug si Attorney Edmond Calo atong Comelec officer nga nasa Andres Dakbayan sa Dipolog karong panahona. Ato na ta sa Pikas Lawak pinaagi sa atong mga sponsors ug donors. Si Paul James Hokolan. Okay, Paul, go ahead please. Tayon sunod si Edgar. Okay, ang kapihan sa Dipolog mapasalamatan sa itong regular sponsors ang Sunburst Fried Chicken, ang Hotel Camila 1, dili na sa General na Street ng Dakbayan sa Dipolog ang badawas sa inyo ang mga catering services outside dili sa area, dili sa hotel. Pero sa modawat sila og mga outside catering services sa bisan unsa nga occasion mo kana ang Hotel Camila 1, dili na nimutang ang Sunburst Fried Chicken, dili sa bipagayan nato ang kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan. Sugod alas 9 sa buntag ngadto na sa alas 11 sa kautuhon. Salamat sab ngadto na sa tumang mga sponsors sa kanunay nagsuporta sa programa. Ang Wilson Elite Ferraren Chicken Hog Bar pinagina kang Mr. Raymond Ferraren. Diya sa may bypass road sa Dipolog City. Janus Marketing diya sa may Quezon Avenue ng Dakbayan sa Dipolog pinagina kang Honorable ABC President Honorable Janus Yu, kang Provincial Governor Roberto Uy. Salamat kayo kang City Mayor sa Dakbayan sa Dipolog Honorable Evelyn Uy. Daghang salamat. Kang Provincial Vice Governor sa Zamboanga del Norte Honorable Senin Angeles, daghang salamat gato na kang City Vice Mayor Dr. Horacio Velasco sa Dakbayan sa Dipolog, kang Honorable Julius Napikit, City Councilor sa Dakbayan sa Dipolog, kang City Councilor sa Dakbayan sa Dipolog Attorney Juna Jojo Napikit. Salamat usab gato na kang City Councilor sa Dakbayan sa Dipolog Attorney Jasmine Pinsoy. Salamat usab kang First District Congressman sa Zamboanga del Norte Honorable Seth Frederick Bullet Halosos. Salamat gato na sa Glory Redapitan Ingman Fantasyland ing Dapitan Aqua Marine Park pinagina kang former Congressman Romeo Lulong Halosos, kang former Provincial Governor Attorney Rolando Yebes. Salamat kayo man kang Dean sa College of Law sa Jose Rizal Memorial State University Dakbayan sa Dipolog, kang former 2nd District Congressman Attorney Rosalier Mato Barinaga ang usab sa mga panelist. Salamat nga na sa Metro Shoppers diyan sa Rizal Avenue Dakbayan sa Dipolog alang sa inyong kinahanglan personal opisina o ka sa imong panibalay ilabi na sa mga bagong gadget may tuwa ang Metro Shoppers. Kang Dipolog City Councilor Honorable James P. Verdogues, daghang salamat kang 2nd District Board Member Honorable Ronelio Boyli usab sa tong panelist sa kapihan sa Dipolog, kang City Councilor sa Dakbayan sa Dipolog ug panelist sa kapihan sa Dipolog Honorable Ruben Ligorio, daghang salamat kang Dipolog City Councilor Honorable Peter Waiko, daghang salamat iman kang Attorney Kenneth P. Rosal, ang presidente sa Integrated Bar of the Philippines sa Zamboanga del Norte Chapter ug may itong legal consultant sa atong programa kapihan sa Dipolog. Okay, din salamat dito padayon pasalamat usab ato ding ibalo nga simulcast kita mabati sa duha ka mga sibiyanan sa RMN Dipolog Tatak RMN 981 sa AM band o 94.1 sa FM band, IFM, no? Mabati kita ning duha ka mga sibiyanan sa RMN gawa sa atong live streaming o tubok kalibutan nga view sa live streaming sa www.rmndipolog.weebly.com. Atong salamatan ang Junvic Tire Care Center sa Quezon Avenue nitong Dakbayan sa Dipolog ug ang GNB Car Wash Tire Supply sa Highway Santa Isabel ning atong Dakbayan sa Dipolog. Kung mga panginahanglan sa imong ligid, motor, single or full wheels, no, atua ang Junvic Tire Care Center matawag sa 2129332 ug cell number 0920-968-1917 pagingta si June or si Vic ya sa Junvic Tire Care Center and GNB Car Wash and Tire Supply. Masab ang LC Electrotech Marketing ya sa bagsakan ni Edad Tomas Claudio Street nitong Dakbayan sa Dipolog. NTC authorized na namaligya sa mga radyo, sa mga base o radio transceivers UHF and VHF, mo instalar o moayo sa mga antena, repeaters ug uban pa. Yan nasab kanila ang supplies construction, ang electronic supplies, kompleto sa mga papilis o authority sa pagtransact sa mga LGUs. Wholesaler usab sa balot ug ingon sab maalat ug nasa kanila ang Chances Catering sa tanang okasyon. At tawagan lamang ang cell number 0920-968-1911 o 0929-785-6835 pangitaas si June
si John Correa. No, diya na sa LC Electrotech Marketing sa Bagsakan Edad, Tomas Cloud District ng itong Dakbayana sa Dipolog. Masab ang CL Fast Food o CLN sa Rizal Avenue Kanitsin Lab na ilan na kaayo sa pag-alagad. CL Fast Food o CLN sa Rizal Avenue lamia mga pagkaon nga kaniadto pa sa di pa yung ani Dipolog hangtod karon nagalagad gihapon. CL Fast Food and CLN. Pipix Lad and Pipix Pension House, the Budgetary Pension House. Alang sa tanang okasyon, kung gusto kag flower arrangement sa mga bulat nga humot, bag-o, nindot, o ng arrangement gamaso sa ka-eksperto, kontaka si Edie. Matawag nimo sa cell number 0920-862-9647 o 0906-876-0525. Si Edie ang pangita eksperto sa flower arrangement sa birthday, anibersaryo, bunyag, kasal, o uban pa. Labihan ka busy ni si Edie. So, eksperto nga flower arranger na si Edie. So, makita niyo sa mga cell numbers. O, of course, ang Sunburst Fried Chicken na mga official venue sa kapihan sa Dipolog. Thank you so much, Edgar. Balik kita sa ato ang naghinapos nga portion sa itong Tulumanon Kapihan sa Dipolog. The only public affairs program here in the city of Dipolog and the Pitan City and in the entire province of Zamboanga del Norte. Kauban na to ang ato mga pinasidungga bisita karubuntaga, si Board Member Dante Bagarinaw, atong President sa Philippine Councilors League, Zamboanga del Norte Chapter, o ingon man si Attorney Edmond Calo, ang ato ang COMELEC officer nga na destino din sa Dakbayan sa Dipolog. Ato unang pautanon si Attorney Edmond Calo ay tabok-tabok din ni Board Member Dante Bagarinaw. Sir, kanini ang barangay elections, ibutang nato kay mao man gid siya pinaka grassroots level ba nga kuan sa election, no? Dili man gid magagitanan mayor, matos kapitan, konsihal, congressman, maadto didto pod ana kay kani may gadala sa mga kuan kumbaga gadala sa mga diskarte ug saon pagpadaog sa mga kandidato gikan sa national, provincial, mayoral o unsa pa nga level, no? Di man gid sa barangay. So, kumusta man kay sa miagi mga eleksyon naaman ning mga hakot system sa dapit matod pa ni Consel Ruben Ligorio ganina kato mga sa to bagger sa dapit ang mga kuprasan o uban pa. So murag uso man diha noon sa barangay level diha ginuon niya siya nagikan kay maglista man tog pulo palitan katawo isubmit dito kay mao ni siya mga kuan dito sa partido. So murag tag sirang plaka nga kanunay ra pong pangutanaan pero the sad reality is mao gyapon ang napanghitabo. So palitan unay madakpan ang pulis o ang COMELEC na bagi sample gid ani nga tinino oray Attorney Calo. Sumala sa nahisgutan ni Atty. Ligorio ganiha, si Atty. Valera magyutong ni kuan ako asa dapit to. Wala man ko diri ana. Kato siguro sample ito. Snog tila kay ibaw na labal minar ba ang mga hisungdan. May concern na lang ba? Tubig may kansa. Dili ako lang ikuan nga ang COMELEC karon siguro seryoso na kay naman sila gipang file na. Warning na lang po din sa ato ang mga kuan, mga bagger o runner or actually ang commission nag-deputize naman ang atong kadaghanang forces, especially PNP kinsay naka-assign na ng mga syudara bisag asa sa Pilipinas. Well, we can coordinate with the PNP. Ang PNP pwede sila makadakop anytime kaya they are deputized naman. In fact, katong last election sa Pagadian City, na sila nadakpan nga naghatag yun akto na ay gipatapot nga kwarta with the sample ballot, ang ngalan, gipang filean to dito sa syudad sa Pagadian. Ang PNP mo ni-coordinate sa mga then preliminary. Wala ko kabalo kaya nauli naman ko diri sa ato ang probinsya. So, ingana, bagay akong ipahibalo lang po. Nga ato ang barangay election isa by nature is non-partisan. Okay. Any candidate na sa balaod gibutang any candidate should not represent or allow himself to represent any political party. Directly or indirectly. Katupong mga religious, any organization, religious, civic, dili po sila mo-endorse o mga kuan, dili po sila, kay murag sila may gi-represent na gudana, any party.
Dili pwede, pero the candidates can form their own group. Pwede man ka na kay grupo god. Oh, kanara pwede na siya, but any organization, political party, whatever, dili pwede na nila add-on or dili sila pwede magdala o magpa-endorse ba ng mga partiha o sa existing party karon. Yung pag-iimong ulit bayan sa mga kalihukan, sa mga illegal na kalihukan sa eleksyon, ako ipabaw ni Bulit nga kung unsa hitabo sa baging eleksyon nga ang mga pulis o ang mga komunit ipangharas yun kato mga tao nga mihimog mga kalihukan nga illegal. Yung sila kuno ang wag makalihok aba pa yung mataburon, so may mataburon, so kasi ilang gingog ikahilukan nga tao pa sa bumalik na buto nga mga gusto mangulog pangluto sila mga tao nga mamalit o buto. Hindi ko sa una nga uban mo na ala si Kuan so adlok yun. So kanang yung kalukan nga ngalan karong eleksyon grabe itong mga nakandidato nga incumbent nga mga barangay captains nga medyo magpatuso gyapon nga na bantay mo na kay ang ngalan ngayon kalukan hingbalik na usab, hingbalik si Diego Salvador. Is that a threat? Dili threat na. Hingbalik kay aron tuliron ang atong political system. Sa kini kung kaya itong political disaster sa ato lang particular sa probinsya. Muna kung nagtuon sila nga katong dahang kwarta lagi mo daog. So, hitabo nga katong mga tao nga sila pa na malit uboto iya gipang harus sa mga pulis o sa mga community officials nga ipadala nito kana usbong yapon sa election sa barangay. Aron dili ka daron sunod election din agad ang hitabo nga magpila pa nito mula magadto magbantay-bantay na lang mudaan kay si Diego Salvador nga abot na. Assurance na ha. Gikan sa Comelec kay pasig tistingan pod. Bago bitaw ni sa Attorney Calo. Lain man tong election officer diri sa si Attorney Roderick Tome, naa diri silang kuan. Ano ba? Lain man gud kada election ang ipangkuan. So tistingan nato og matud pa ni board member Dante Garinaw ganina sideline niya pagutana. Unsa po'y punishment penalty og naay mo endorse? Election offense man gud na siya. Election offense. Imprisonment naman na siya. Then disqualification to kuan kana. Naay mga sanctions ana. Probation. Walay probation ang ato ang special law election offense 6 years ra but not subject to probation. Mura gingana na siya. Bisa pag 30 adlaw o 20 adlaw kung ikaw makumbikto ay mo ka silbihan. Diba may probation ng kuan. Mura na ka maot niya. So, akong balik ko na ato ang barangay election is by nature a non-partisan election. Walay kandidato nga magdala og partido o walay kandidato nga magpa-endorse sa mga partido, sa gunsa nga partido. Kay election offense ka na siya. Likayin ninyo katong nagpaprinta na og tarpaulin nga naay kabayad na mo ipa-erase lang tong may partido diha. O bisag kasuot ra ka og t-shirt ka kuan wala nimo gibutang nga naay marka nga partido ipa-delete lang sa ato. Kay now niya mo action na ba mo suran naman na siya bidyuhan then hatag as evidence pwede mo lang i-file doon ano ra O kanang sa adlaw mismo sa election magsuot og mga t-shirts. agoy wala election day wala na may campaign Suot man sila mga t-shirts. prohibited kuan naman na siya material na siya. Dili na pwede ka mo sulod 30 meters radius gawas. Pwede man nga diri na may palayo mo ayaw mo ato sa mismo sa. Nya kay mabutar man sila. Musulod jud sila tiis. Ambot lang ka. Ito na lang ang iyon nga. Mo na ako ingon mo nga lisod-lisuron kag Ato na pagkatana. lang ang iyon na sila nga. Ayaw lang mo pagkuan. Kaya naamay mga prohibition na nagod. Naon niya mo file og ko adi bago na lang pud nimo. Nahira man siya Turkano, pagisingisil pero tinuod yeah. Kining tao bitaw nga mayog sige lang isi, utila ubon na, mas likado. So, ngayon mga siya Attorney Caro dili stricto pero panahon nga balaod Di mataan nagpakita yung gilas.
O kanang musmile siya, moingkit na dito. Kada lain na. Nagpahipit ang lain na. Diyos, nasa Hangyo na sa diyan mga. Mo lagi at the end of the day, election would be gone, then we will still be neighbors. Tapad kay balay, sumpay ra kusina mo. Ano ba? Dili na to gubo ng atuang panaghigala, panagkumpare, panagsilingan, agila atong election. Mo elect lang ta sa atong gana. Dili na to harason na to ang kuan mga kaubanan-uban or hangyoon lang na to. Hangyoon lang na to nga pinaagi sa plataporma nga atong ipresentar. Puhon. Nakita naman po na to ang sa kagubot ang ato kunong sugdan karon no sa karong eleksyon na kay pinakaubos man ta nga eleksyon karon at the grassroots magkahaan ni siya. Ato kunong sugdan diri nga ang kabaguhan ba gikan man gyud nato, di ba? Nagubot kay ato ang kauluhan bahin anang mga pundo diha nga gipang ambot allegedly gipang suksok sa bulsa. Atong sugdan kuno karong eleksyon na atong usbon ato ang atong mentality ba undangan na to na abili mo panyero mulansar mo ko pa congressman sunod kayo wala man kay mo hilig mulansar kay wala may pila dayon congressman gali ko mo introduce ko kuan nga ang mga official bang official ibalik sa ulang wala sweldo kay tinuod mala gali lay bisa gali tingala mo ko bisa gali presidente sa kuan nay sugol grabe Hasta ko ng konsihal, wala sweldo. apil na bun ano day wala sweldo kung lahambog ko kuan pension lukon no wala na ba sweldo nila abot kay sige kuan pangayo dili ako na release ko siya sa bates umaw lang bot ako magkulis sa man gino mo introduce ko may balik tong kuan kisingan to ba lagawang mga mansar mga sige mga kuan lang mga duha ka itsunan ba anong trabaho lang daghang mga lansar isa lang panahon kung ako apuhan sus ginoo ko masagol gid yung tagadina siya ta mo ituboy gyapon nga tininti del baryo wa may kuan wa may palit no wa may sabok no wa sweldo pero paano ba pagdala pilion lang to ba para sa wala ba nga pilion na to tingala bitaw kung lay sweldo ni parang captain na unta Ipalipay mo guda nila god. Kinaghago mo lagi na. Mo lagi dala. Karon mo na karon daghang mga lansar. Bisa gani dili ka mao musulti. Sige na lang. Lansar na lang. Basta sa sunod mo congressman ka. Wala yung sweldo congressman. I-abolish na kong sweldo. Ikas sa kong siya. Hasta board member. Is your so dandan, no? Board member Damtin Carinaw, your reaction please. Ako mo support ko ang panawagan no o sa diak kay sa wala pa ko nahimong konsyal sa Dakbayan nahimo kong konsyal sa Bara then mga 1988 siguro to first kuan barangay election then walay sweldo actually nahitabo karon nga naay sweldo panalitan ang era sa barangay mga 1 million so pilay gi share ana para sa sweldo sa barangay. Then murag 20% lang para sa barangay development project nga ingon ana. So ang nahitabo na sakripisyo ang development sa barangay kay napunta tanan sa sweldo. So mo punay usa sa kuan sa disadvantage nga kuan. Murag nahitabo karon mo gasto gyud kay ilang hunahuna mo gasto kog 200,000 sa tulo ka tuig mabalik raman mga 300,000 ginansya gyapon. Pero ang nasakripisyo na makita nato nga dagko kayo ang share sa barangay pero less ang development. Okay, salamat kayo. Hindi man din. Ako po, og mo ni consider kasi ero consider to. Dili lang sweldo, honorarium na lang. Marbilang nga po kadawat honorarium. Bawa na. Butan. Mo may tinuod na bitaw ito. panggasolina na lang doon out. Bulan sa na lang gyud, kumika mo gasto na lang gyud. Kaya gumikan ang butang nga bitaw. Ang kita lang yung lagon mo guna ang dakong sweldo, dakong era, dakong sweldo. So, sabto na to ba? Nga kita mga tao ta nga mulan sa dili kay mulan sa gumikan sa dakong sweldo. Mulan sa ta kay gusto ta mo silbi. Igip niya wala tay kwarta niya, wala di gusto ay mo. Matay baita po na mag-abot. Pero saan po rin pag servisyo sa katawhan na wala po kay sweldo, nagkuhan po, nagdisod po din pamilya wala ipakaon. Bisa na lang honorarium. Wala kayo mo ikuan. Ay, naman kay pensyon diha. Liman, ang masabot ba nga, wala maging sweldo, kanang sweldo. Atong sabton ba mga tao nga, di na lang mamalit ang buto. Kaya uban ko, kailangan ko ulit nga,
bahala lagi ng ni konsyal ni Member Lanti Bagarilaw nga kubikan sa kuan kada kong sweldo mugasto na lang pala katirara mugasto man sa tulo ka tuig makagilan siya mag 100,000 muna ipait tayong plandong ito ba ngagi mo na ito negosyo na ito kuan Ato na i-address ang question ninyo mga nga politiko. Ayaw mo pamalit og boto. Bisan karong eleksyon, barangay elections, dili mo mang mutuno dito in kind o in cash. sos lali ako ulit o namalit magboto ulit maputol ako o namuntor ko boto putol lang mo talo balik ko boto How about si Board Member Dante Bagarinaw? Kay, applicable man ni sa mga politiko. Especially so nga, siya bago lang nakadaog ni Lingkod pagka president sa board sa PCL, no? Philippine Councilors League sa Buanga del Norte chapter. Matod pa ni Consiel Ruben Ligorio kani ato i-associate pa no nga siya nakadaog puros siya ra ang Liberal Party. Daghan ko no ang kontrapartido. So meaning to say, wa ka ni palit sa boto nila board member, I'm sorry to say this, sa ato pa may kagbatasan kay karon may nakalusot. Which is which? Okay, ang eleksyon ko doon, maski purok kuan, president daga man kung paagi sa kuan kanang vote buying, nayuban nga pinagi kwarta, nayuban pinagi og serbisyo, nay kaon, ana. Ako, I'm proud to say nga ang akong kadaugan dili gyud pinagi og kwarta sa Philippine Councilors League. No kay nadungog naman na nga malina nga akong kaatbang nagpalit nga nga kantidad. Ako wala gyud ko nakahatag kay una wa po ko ikahatag nga nga kantidad. Nalang ko'y pahalipay o kining pahalipay pero pag humana sa eleksyon pag humana sa eleksyon Human siya mag-board ari lang sa kapihan sa Lipolog bubang Kay birthday ni Paul James. Pero doon na may isa nga. Display sa pista. Siya may mubangka karon. Pero ninandong ko nga istorya po si board member Boyli. Nga wala kuno siya ni gasto. Wala siya naman ito boto sa iya ang pagkapili isip presidente sa board members legs. The Philippines sa Buanga del Norte chapter, no? So, murag bago na siya ba, no? Nga bagong politika. Okay? So, dili sila mga trapos, no? Ayaw ba Congrats. nga, bisag wa ka magasto ulit. Di ka kagasto mo galit. Sumaman ka, suman. Magagasto mo galit. Kanina mo lang kuhan. Transportation, tarpulin, pakaon mo mga tao. Kanina mo masakop tao, gusunin pa, laptop. Kanya nga na dili man nimo patagaan og sweldo honorarium, aber? Saan? Nga, mugasto man jud. Dili ba what I mean, kana bang gasto ba mga malit, magbuto nga, basta mo palit ka. Di lang gatang bahaso nga. Legitimate mag-expensitate. Wala kay politiko man kaya paggasto. Pwede lang ko na multa ko tinit. Multa ko, sa mga gasto, multa kanina mga asong sa plikap, dahil multa taga may ice cream, dahil bayad sa hotel, di ba? Dahil mga legitimate experience ba? Ala-alas, makayo pa ka. Dinner ba? Dinner dates. Sana malit. So wala na, mula ko. Kasi pag manguyam, Gasto ka. Kasi ka nagbabatay ka, gasto gapon. Legitimate expenses. No? Dili ka ginagawa mo, gasto ka, mamalit pa ka, mamatay ka, mapalit mo, mabayad pa ka, imong limit expenses ba? No? Okay? So, mula kaya, kung si Bublimber, ang magagasto tayo na, pero ani siya din sa kupihan. Happy birthday, Paul! Ayun na yung birthday. Then, naghisgot og gasto. Akong ipahibalo lang po sa tanang mo kandidato, puhon, nga ang allowable expenses kada kandidato sa barangay election is 5 pesos per registered voter in the barangay where he intends to run. So, number of Ano ba sabi talaga? Gumalit yung mga tag-5 5 pesos times Wala yung bubutar! and multiply sa number of registered voters, wala na yung allowable expenses nimo. Wala na yung gitugot. Dili na yung misconception na sa naminaw karon ha, nga ningon ang Comelec officer si Attorney Calo nga pwede ra mamalit kay tag 5 pesos kada boto ha, dili na maoy boto sa bot niya ha. So palihog lang emphasize daw Attorney Calo. Dili ka. Bawal ang vote buying. Balag tag 5. Kanang vote buying, wapoy mo dawat ng 5 siguro. Pero ang allowable expenses, akong ibalik, tag 5 pesos per registered voter sa usa ka barangay. So, ang usa ka barangay, huwag na ay, utang na to, kuwan lang, 100 ka botante times 5 pesos, pilo na kit,
pila man na 500 mura di harap mong kataman kapalit ka ang boto ana pero mo na sa kay required magud pud ang mga kandidato na daog og napildi na mo submit pud sa ilang statement of contribution and expenditures pohon within 30 days after the election o kanama po penalty anang naa og dili po ka submit. Okay, yes, another point, sir. Ang ako lang kuan ni kuan Attorney Carlo nga ipabalik ipa-rewind to nga unsay bawal. Labi na karong umabot nga eleksyon o sa ato katong mga party religious endorsement dayon Dili pwede magdala og partido o endorse sa partido. katupong iklaro na to unsay requirements og mo file ta og certificate of candidacy. Mo file yun sila, mo fill up yun sila og kuan certificate of candidacy. Ang require sa kuan mo 3 copies among kuan. Mag-retain mo isa o siguro 5 copies na lang para na mo i-file copy. And then notarize na siya with katong ito na sa BR doc stamp. Documentary stamp, kakwartanes, Konsyal Ruben Ligorio. Dagan na naman itong taray. Ang picture, latest picture latest, ayaw tong gigan pa sa high school pa, throwback. Ayaw tong mga throwback present kanang current or latest picture yun. Ingan na rin, i-file ito sa opisina. Usala pa ang disconstable sa mga gitwan. Okay. Wala mo libang notaryo. Pero sa mga sa mabuglo nga lugar. Bahali libang pagdala sa mga hinigiban ba? Sa mga requirements nga ubang gold, yung sa mga naman konsihal nga, magto sa trabaho, magtala yung migsundang. Sa mga mga quality panyero, mga requirements ilang magtatag hinigiban. Naba exemption ini sa klasiya mas hinigiban at dalon. Kanang pananglitan, panday, mga ingana, manampasay. If that instrument is used in the usual kuan nila, manampasay sila, exempted na sila. Huwag lang magsuri-suri ka diya sa syudad, magdala ka na murag argumentado ka, daklon magiging bawal mo na. Bisa gunban ang term na, pero gi-include ng mga ingana, bladed weapons. Kana siya, apel na siya. Katong mga kanang magdugmo kog ice na, ice pick na ng merkado, magtagtad og alalan dako na. That's the usual kuan nila, dili na siya. Nanay mga exemption. Ang gi-stricto kining mga armas de fuego yun na siya kay maka kuan yun na mo buto makapatay gyud og tao. So ang gun ban na to nag-start na atong September 28 and it will end on November 12. Asal pabalik ko na panyero nga ang penalty sa gun ban di lamang kay sa pusil nga labi og wala lisensya. Napod ang violation sa komunidad mga kabugla. Yes, sir. So, baka mag-itubo at tumang mo, na imo gyud silbihan kay o bisa mag-qualify ka sa illegal position kay wa kay lisensya, adto ka ba igos gunban, wag ha po exemption. Patay. So, atong ipahulog sa mga katawhan, unta di mo dadalag pusel. No, gikan karon wala gina, dugan lang wala na. Pasagyan ng mga law-abiding ang mga law enforcers. Yes. Basta katong na permit to carry, wala po kay COMELEC exemption issued by the Commission. After ba klaro na? Yes, sir. Even if you will issue a permit to carry, yun ba kayo may permit ikan sa COMELEC, wag ang TikTok ya po ka. Yes, sir. In fact, last elections on my kuan rapod, dito sa Pagadian, pati mga pulis, mga BJMP kay wapod sila gra uniform, civilian naman sila, nangadakpat po taon tong uban, gatuban sila og mga kaso karon. Bisan pa og PNP ka, magdala kag armas, naka-civilian ra ka, bawal gyapon na kay only those in incomplete uniform ang gi-allowed
dapat naka type A may tawag siguro ana, naka uniform dapat ang ato ang mga law enforcers gikan sa military, PNP pati ang taga jail Panyero, ato pong escort man na sila, magdala na sila og armas na in uniform sila, dili sila mag-civilian. Ato po sa mga security, mga tagiya sa security agencies. Kaya ka na mga security guards, bisag Yes, sir, oo. wala na armas. Naapot talaga, wala ka sila exemption. Apil ba na nga exemption na? Ang ilang company siguro or usang klase nga agency ang nang-apply na siguro na in bunch man na ila o in bunch pati ka na sa pwede ikuan gihapon na nga mangayo sila og exemption labi ng ila ang negosyo kanang mag-provide og kanang security personnel, security guard naay mga exemptions na labi na tong naa sa mga treasurer's office kay kinahanglan maguna sila mo kuan nana nag-enumerate na daan og kinsa tong exemption. For further information you can visit www.comelec.gov.ph na dito ang atong mga resolution kabahin na bisita lang ang atong naay mga internet connections adto lang mo sa kanang website sa Comelec para makita dito sa kaayoy mga bawal o pwede o sa ba. Okay, thank you so much. 10 minutes no to go before we wind up our program. Last question. Naabot na ang mga ballot boxes. Dayon ang kanang mga porma sa ato ang para election paraphernalia naabot na para distribution na wa pa. Actually ang ballot boxes ma'am dit ko ana naman nadaan diri. Katuman ang mga metal dili tong murag washing machine ka balo. Okay, agsa na to. Katong sa Picos man to. Na naman diri na inventory na sa ang ballot boxes na to is under the custody of the City Treasurer's Office. Sila gyoy deputize to keep safe anang na ang mga butanga na. Pati paraphernalia dito na mahagbong sa ila tanan. Ang official ballots, tanang paraphernalia kadaghanan padulong na sa City Treasurer's Office. So, nakabisita ko last week, ingon si Mr. Sansen Caroro, okay na kuno ang kuan gamito nun na inventory na nila. It's enough, sobra pa ganit na daghang sobra nga pwede magamit karong eleksyon. Ang ubang paraphernalia gipaabot pa. Ang balota ato po na sa Treasurer's Office. So maabot na siya. Patanaw na po na, tawago na po itong mga ipa-inspection na po. Okay. I-announce naman siguro na actually Treasurers mo nag-hold na, dili mi kagunit. Okay, thank you. Last question, Last question Edgar. ako, nakaginat atong automated election sa atong national ug local. Wala ba chance nga atong barangay ma-automated po? O what's the reason nga nung wala gid na automated ang atong barangay election? Ang barangay elections man good. Atong ipon ang how many barangays in our country. Kung maghimo tag balota unsa ka nagataas no? Kung last election lang gani. Murag 1 meter kataas na mo to. Sa barangay barangay specific man daghan kayong barangay ang taksaan na to og Picos machine. Siguro dili ka afford ang kuan naglisod na gani last time. Siguro kung usa lang ka machine then moadto lang sila sa sentro. O mahimo na sa ato ang musuggest na pugo ba nga in Dipolog City magbutang og 21 lang ka machine then diri sa sentro paduolon na ng mga tao dili na dadon sa barangay puro bag-kiosk ba nang sa GSIS mga mo ana diretso na dito Sa may kalainan sa pagbutang sa miagi sa itong local election o karon sa barangay nga wala magyapon ang tanghalan ng muta. Sir, kuan. Number of candidates per barangay. Kato, at large mo gusto siya, sir. Karon per barangay, daghan ba kayo? Tagsaan mo. So, iniglista sa baluta, murag lisod kayo. Daghan kayong baluta himuon kada barangay. Inigbutar, makabuntagan. Masamot. So, karon ang ato ang election is manual. Manual elections, kinahanglan isulat. Mo na inaanda na to. Sa yun ra siguro na. Katong mga electorate, naama po to sila privilege nga pwede sila i-assist sa kitsa to'y ilang gipili nga mo assist nila. Ang BITs can assist them o kinsa to'y ilang kuan. Nana. So, manawagan lang tagbalik kay murag naghinapos na mo na ang atong election October 28 na pohon karong bulan na hapit na. Dayon manual elections
Ang kampanya, ang filing para sa mga kandidato, October 11 up to October 17. Ang campaign period, October 18 to October 26. And allowable expenses, 5 pesos per registered voter sa barangay. Dayon, ang election is a non-partisan political activity. You are not allowed to represent or you are not allowed to be represented by any parties. Mga partido po, kung yun, basig masipyat mo, ayaw mo tagdalain mo ang ngalan sa partido sa mga kandidato sa mga barangay. Maayong buntag og daghang salamat. Okay, thank you so much, no? Karong guruntang Domingo ha, ato po invite si Dr. Victorina Perez, ang atong city superintendent, no, sa DepEd diri sa Dipolog City, pero she's out of town to sa Pagadian City karong mga panahon na, so ni-beg off siya, maybe next time, no? Dayon si Kwanpod, si PD James Buslig Mejia, out of town po siya, marag dito sa Zamboanga City kay agi sa peace and order conditions sa Zamboanga City, no? So marag nag-conference sila, so maybe next time nga naapod si Comelec Officer Attorney Edmond Calo. Atong dalon sa kahanginan gihapon si Attorney Edmond Calo sa Comelec, dahil si Provincial Director James Buslig Mejia sa PNP o si Superintendent Victorina Perez sa DepEd, no? Para sa atong barangay elections pohon. In the meantime, kay tapos na atong tulumanon karong kapihan sa Dipolog, mangayo na lang tag parting statements gikan sa atong bisita karong buntaga nga napasalamat tangan nitong hagayon despite the weather nga kusog ang ulan nga gitugnaw ri usa katulgon pa kuno ingon siya pag-abot. So salamat kayo, no, sa inyong pag-ari diri, pag-attender sa atong kapihan sa Dipolog. Next time hinaot ta nga mobalik ra gihapon mo diri. So mangayo tag parting statements gikan sa atong Comelec Officer sa Dipolog City, Attorney Edmond Calo, sir. Yes, kung lang, mayong fiesta na lang sa Dipolog, sa tanong taga Dipolog. Dahil salamat sa pag-imbitar, I hope naka-impart me og mga information para sa ato ang kandidato o mga botante. Patura o maing buntag sa tanan. May pista sa, may pista ba ka lang mo? Kaya sa Dipolog mo ka pagkasin. Taga-Victoria ko, sir. Uli mo na dayan. Okay. Ugang ruban ka karon kay birthday ni Paul James, no? Si Board Member Dante Bagarina, ato ang President sa Philippine Councilors League, Zamboanga del Norte Chapter. Daghang salamat labi na gayud sa kagayonan nga giimbitata diri sa kahanginan pinagi sa kapihan sa Dipolog uban sa panghinaot na unta sama sa akong gingon, no, sa panahon sa kampanya para sa mga konsehalis sa tibuok probinsya sa Zamboanga del Norte nga hatagan nato kay gayonan ang atong bag-ong gobernador nga maimplementar gayud niya ang iyang mga proyekto madala diya sa atong tagsa-tagsa ka mga lungsod nga diin nagrepresenta ta isip mga konsehalis o sa makausa para sa katawhan sa dakbayan sa Dipolog, happy fiesta o imbitado mo sa konsehalis. Gawa sa Dipolog sa lolo. Tulog-tulog sila, magabaan mo santo, ha? Okay. Dagan kayong salamat. Before anything else, ay hata mo part ways, mo greet ko sa hermana ini ato bisita kay nag-monitor man to siya, no? Si Ma'am Marilyn Bagarinaw Sanada sa Chicago, Illinois. Loyalist na to siya, avid fan sa tong kapihan sa Dipolog. Kauban ni Mr. Vicente Changson, yes, sa New Jersey, USA. Kay sa Friday nakichat siya nako kinsay bisita karong Sunday ingon ko nga si Board Member Dante Bagarinaw, si Attorney Edmond Calo. So ni congratulate sila nga kanunay ko no silang suportar nagmanaminaw nag-view sa tong kapihan sa Dipolog pinaagi sa YouTube kay aron ko no ma-updated sila sa mga panghitabo diri sa ato ang lugar kay mo po ilang yutang natawhan, no, tapos sa abroad po gabonitor sila pinaagi sa tong kapihan sa Dipolog. So thank you so much, no, kay makita kita sa YouTube. Dayon gikan sa panel Edgar Saranda. Okay, salamat Pete. Ato ipibalo ng simulcast na kita duha ka mga Sibianan sa RMN Dipolog 981 DXDR o 94.1 IFM, no? Gawa sa ato nga live streaming sa www.rmn.weebly.com. Live kita worldwide, no, to internet sa atong live streaming. So kanina lang, wasa kabatay, kanina lang nagilantaw sa ato ikalog. Si Board Member Bagarinaw, no, sa atong mga viewers
sa atong live streaming. Thank you very much for coming and gracing the Kapihan sa Dipolog this Sunday. Yes, guard. Documented po na sa Facebook na to. I-post na to sa Facebook Hindi na account na matugad sa to. YouTube. Kapihan sa Dipolog. So, pagkita dito yung mga pictures, no? Sa Facebook, dito. O, ingon dito ko ninyo. Next time, pag magkurbata mo, magkurbata. Okay. Gikan gyapon sa panel, si Paul James Hocolan. Paul, sa imong birthday boy. Paul James Hocolan. Okay, so para sa parang nagpaminaw pilagi sa Army Dipolog singuman sa Army DXDR o sa IFM and www.armydipolog.weebly.com sa inyong itong nagsuporta sa parang itong nagsuporta gikan ta sa nahangtod karon sa Kapihan sa Dipolog. Daghang salamat o more power pa sa programa Kapihan sa Dipolog. Thank you so much, birthday boy. Happy birthday, Paul James Hocolan. Og ang kinakusgan karon nga mubangka si Consial Ruben Ligorio. You're invited to my house. I will kill chicken. Salamat tayo doon. Ang higi ko limita direke. Pagkakaroon ko si Paul Hocolan mag-birthday mo. Ano higi ko ta? Wala na paabot ko. Dahil akong salamat sa itong bisita ng mga nila. Si Atty. Edmund Calo o si Member Lanti Magarina sila pag-alili sa itong tumanon na nakatagay dugang bulok sa itong Dili, bulok sa itong bulok Change ba? bulok sa itong bulok lima lang dama lang bulok kulol ba? Bulok para magalag tinagalog sa mo ang bulok sa politika. Ano ba nun? Salamat kayo sa pagkahidrino na medyo ang mga tao ko nabalugan na karoon kung unsa ang makalihukan sa itong probinsya o ilabi na sa itong umabot na eleksyon sa barangay. O katong atong ipang sigutan giliha, hinapunta ang atong katayhan, manisigon sa tuman sa mga kasuguan sa itong balaod nga dili sila makalapas kay bisan kayo bilang kalapas ang balaod sa stricto ka ang kumikaron, no? So pilibi nga mga kapitan makita nga overspending manisklipay mapasaka ang sumbong bawsa kaya lagi lang pag-sklipay kasi mga last newspaper without prejudice na sa filing sa criminal case. So hinapunta nga atong eleksyon mabulinawon ugma sa pasawalog sa pista at sa pahinutol nga unta at sa mga libuloong bantayi inyong mga bulsa kada sa mga tao gustong manghilabot sa dalain yung mga bulsa o pag-ibalibuog kamot. So pagbantay mo kay ibis mali-malipay mo muli mo nga pasubalon kay wala mo balon wala may pito. So pagbantay mo kay dili man dili ato mga tao dili mga mayroong tao ato ang mga libuloong niya hindi yun dili kung mga bagyo kamot sa pagbantay mo sa inyong mga pitaka kay na ay mga tao nga bilibog kamot kamukot si umlibot diin dito hutang ang inyong pitaka may buntag o happy pista. Thank you so much, Consial Ruben Ligorio. Absent to escape ato ang panelist nga si Board Member Rodilio Boyli, si former Congressman Attorney Rosilio Mato Barinaga, na-big off si Julio Salaveria kay finals exam sa MBA sa ABC kay kuan man siya kada na ang professor man siya dito o ang naminaw karon nga gilibak na to ganina ra ang manager sa Philippine Information Agency nga si Alfonso Roda. Sorry na nalibakan jud ka kay ngano na ra kasi mo radyo naminaw. So og mayon pud ta nga advance happy birthday nga to kag Rosalyn Zosa Tabiliran no sa Provincial Governor's Office. Advance happy birthday baby Tabiliran. We love you no. Dayon ay magkalimot dahil nga bibitahin mo. Advance happy fiesta bapulong adlaw pista destakbayan sa Dipolog hinaot punta nga tagan kita kapiskay sa paglawas dayon dugang nga grasya gikan sa tuang labaw nga makagagahom dayon tagaan punta mga maayong panahon aron makakuradan si Consial Ruben Ligorio sa pista kay daghan kay ni siya mga kuan bisita kay politiko goda sa si Board Member Lanti Magarina manghatag ang mga balipay matud pan kumpilik Atty. Edmund Calo. So, ato lang gano'n hondet. Na walay pista na mo kay turno. Kamo ito galing na mo pista. Pista na kulit. So ato ta ka Board Member Lanti Magarina. So maura na no. So it's a beautiful Sunday morning despite that here in Dipolog City. Magabaan mo sa Santos no. Viva Santo Rosario nga to ang patron, mahal nga patron diri sa ato ang dakbayan sa Dipolog. Dayon sa
It's a beautiful, inapunta nga maayo ra kita no, sa kanunay. So, happy Sunday! Salamat kang Silbert Penduyano sa ato ang live streaming www.iamandipolog.weebly.com, kang Tax Ilumba sa IMNDXDR o IFM, Danilo dito sa istasyon, si Station Manager Richard Villaronte, sa ato mga panels, sa ato mga bisita, karong buntaga. Happy Sunday! God bless us all. Studio, take it away. Thank you.